Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ay patungkol sa Tupperware na dapat mong malaman. Ano ang kasaysayan ng Tupperware at kung ano nga ba talaga ang nangyari rito? Kailan lang ay nabalita na nag-file ng bankruptcy ang kumpanya? Kapag naririnig natin yung salitang Tupperware ay mga lagayan agad ng pagkain ang naiisip natin. Pero alam nyo ba na isa itong sikat na brand na nakasanayan na nating gamitin para sa mga plastic container? Ang Tupperware ay tinaguri ang isa sa 10 pinakadakilang imbensyon ng 20th century ng Guinness Book of World Records. Higit sa 100 Tupperware item mula 1946 hanggang 1958 ay nasa Smithsonian Institution at National Museum of American History. Ipinangalan ng Tupperware sa founder nito na si Earl Tupper, isang chemist na noong 1940s ay nakaimbento ng mga matitibay na plastic container. Noon pa man ay mahilig na talaga si Tupper sa pag-iimbento at pagnenegosyo. Noong 1928 ay itinatag niya ang Tupper Tree Doctors, isang tree surgery at landscaping business. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo kaya nasuportahan pa rin niya ang hilig niya sa pag-iimbento. Pero ang talagang nagbago sa buhay ni Tupper ay nung nakapasok siya sa plastic division ng DuPont. Dito ay marami siyang natutunan tungkol sa mga plastic at naging interesado siya rito. Sa umaga ay nagtatrabaho siya sa kumpanya at sa gabi naman ay gumagawa siya ng iba't ibang imbensyon at disenyo gamit ang polyethylene, isa sa karaniwang ginagamit sa paggawa ng plastic. Hanggang sa naimbento nga ni Tupper ang magaan at matibay na klase ng plastic na tinawag niyang Poly-T. Maliban sa flexible ay madali rin i-mass-produce ang plastic ni Tupper. Kaya pwede itong gamitin sa paggawa ng iba't ibang produktong pambahay. Gamit ang makabagong plastic na naimbento niya ay nagdesisyon si Tupper na magtayo ng sarili niyang kumpanya. Noong 1938 ay itinatag ni Tupper ang sarili niyang kumpanya na Earl S. Tupper Company na di kalaunan ay naging Tupperware Company. Nang simula ay naging contractor ang kumpanya para sa DuPont. Noong World War II ay nakakuha ang kumpanya ng kontrata sa Army kung saan gumawa sila ng mga molding parts para sa mga gas mask at Navy signal lamps. Nang matapos ang gera ay nag-focus na ang Tupperware sa paggawa ng mga consumer products. Gamit ang Poly-T ay gumawa ang kumpanya ng mga makukulay at iba't ibang klaseng home products gaya ng mga container, baso, plato at iba pang mga gamit sa kusina. Dinisenyo rin ni Tupper ang mga nakikita natin ngayon na airtight at watertight na mga takip ng Tupperware na tinawag niyang Tupper Seal. Nakuha niya ang inspirasyon nito sa mga selyadong takip ng mga lata ng pintura. Noong 1946 ay inilabas ng Tupperware ang mga produkto nito sa iba't ibang mga department stores at hardware. Pero nahirapan silang makabenta, lalo na at alangan ang mga tao noon na gumamit ng plastic para sa kanilang mga pagkain sa bahay. Bago kasi maimbento ang Tupperware ang mga plastic noon ay karaniwang maamoy, maitim at madaling masira. Kailangan pang i-demonstrate sa mga customer ang benepisyo ng Tupperware para mas maintindihan nila ito kaya naging mabagal ang takbo ng negosyo. Nagbago ito noong 1948 nang pumasok sa kumpanya ang babaeng nagsimula at nagpasikat ng mga Tupperware parties. Bagamat si Earl Tupper ang nagsimula at nakaimbento ng Tupperware, isang babae ang nagdala ng sistema na babago sa takbo ng marketing strategy ng kumpanya. Siya si Brownie Wise, isang diborsyade, ipinanganak siya sa maliit na bayan sa Amerika. Siya ang unang babae na naging matagumpay sa larangan ng direct selling particular sa Tupperware. Nagsimulang magtinda ng mga produkto ng Tupperware matapos umalis sa Stanley Home Products. Sa Stanley Home Products natutunan ni Wise ang party plan na isang klase ng direct selling. Dito ay tinitipon nila ang mga potensyal na customer at nag-host sila ng mga party kung saan din i-demonstrate nila at ibinibenta ang kanilang mga produkto. At nang nakita ni Wise ang mga produkto ng Tupperware ay humanga siya dito at agad niyang naisip na maganda tong ibenta sa mga home parties. Noong araw ay mga shower cup lang ang ginagamit ng mga may bahay para takpan ang kanilang mga tirang pagkain. Pero nang naipakita ni Wise ang kagandahan ng Tupperware ay agad na nakumbinse ang mga ito na gamitin ang makabagong plastic container. Tinuruan niya ang mga may bahay kung paano ang tamang pagtakip sa lagayan para masiguradong selyado at marinig yung maladighay na tunog o yung tinatawag na Tupperware burp. Matapos ay binabaligtad niya ang lagayan para ipakita na hindi talaga tumatapon ang laman sa container. Isa pa sa madalas na ginagawa ni Wise ay ang pagbalibag sa mga Tupperware para maipakita kung gaano katibay ang mga ito. Marami ang humanga sa produkto at demonstrasyon ni Wise na hindi lang bumili kundi nakumbinse niya rin magtinda ng mga Tupperware products. Pagdating ng October 1949 ay nakapag-recruit na si Wise ng 19 na Tupperware saleswoman. At nang nakita ni Earl Tupper na mas maraming nabibentang produkto niya sa mga home parties kesa sa mga department store ay tuluyan niya nang niyakap ang party plan system.
Kinuha niya si Brownie Wise bilang General Sales Manager at sa suggestion ni Wise ay ipinull out ang mga Tupperware sa mga retail stores para exclusive na lang na ibenta sa mga home parties. At dito na nga nagsimula ang pagsikat ng mga Tupperware parties sa Amerika. Maliban sa pagmamarket ng mga produkto ay naging popular ding social event ang mga Tupperware parties para sa mga may bahay na gustong kumita ng pera. Agad na sumikat ang mga Tupperware parties hanggang sa umabot na sa libu-libo ang mga naging dealer ng brand. Pagdating ng 1950s ay umabot na sa $25 million ang sales ng Tupperware. At bilang pasasalamat sa kanilang mga top sellers ay binibigyan ng mga ito ng kumpanya ng mga mamahaling regalo. Dahil nga sa kasikatan ng home party system ay nakilala ang brand ng Tupperware sa Amerika. At si Brownie Wise ang naging mukha ng kumpanya na gumawa pa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babae na naitampok sa cover ng Business Week magazine. Pero hindi nagustuhan ni Tupper ang pinalabas ng media na si Wise daw ang nagdala ng tagumpay sa kumpanya. Nagkaroon ng alitan ng dalawa at noong 1958 ay pinatalsik ni Tupper si Wise. Nakakalungkot lang na wala man lang nakuhang stock si Brownie Wise sa kumpanyang tinulungan niyang maging matagumpay. Pinagbawal pa nga ni Tupper ang pagbanggit sa pangalan niya na parang hindi siya kasama sa kasaysayan nito. Sa parehong taon ay ibinente rin ni Tupper ang kumpanya para sa halagang $16 million sa drugstore company na Rexall. Buti na lang at kinilala ng bagong may-ari ng Tupperware ang mga nayambag ni Wise sa kumpanya. Noong 2016 ay nag-donate ang kumpanya ng $200,000 sa Orlando Park para mapalitan ang pangalan nito sa Brownie Wise Park. Idinagdag din siya sa opisyal na kasaysayan ng kumpanya. Isang dekada matapos magsimula sa Amerika ay sinimulan na ng Tupperware ang international expansion nito. Noong 1965 ay may presensya na ang brand sa 6 na bansa sa Europe. Di nagtagal ay pinasok na rin nito ang Singapore, Japan at Australia. Bago mag-1970 ay mayroon na rin silang sales office sa Africa at Latin America. Matapos ito ay nakapag-expand pa ang kumpanya sa halos 100 bansa, kasama na ang Pilipinas. Noong 1966 pa pumasok ang Tupperware sa Pilipinas. Isa ito sa mga naunang direct selling company sa bansa, marami mga kababayan natin ang kumita sa pagtitinde ng mga produkto nito. Sumikat din dito sa atin noon yung mga Tupperware parties. Naabot ng brand ang tahanan ng libo-libong pamilyang Pilipino at naging party na ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami sa atin. Nakilala ang mga produkto ng Tupperware dahil sa tibay nito na tipong pwede pang ipamana sa mga susunod na henerasyon. Yung iba nga ay may collection pa nito. Sa kasikatan nga ng brand sa bansa ay nakaugalian na tawagin na Tupperware lahat ng mga plastic container na nilalagyan natin ang pagkain. At siguradong marami sa atin ang minsan ang nagkaroon ng Tupperware sa mga bahay. Si Wise ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maging financially independent. Siya rin ay may aklat na pinamagatang The Tupperware Party na naglalarawan ng kanyang karanasan at mga aral. Noong 2007 ay nakipag-merge ang Tupperware Philippines sa Surali, Philippines na naging Fuller Life Direct Selling Philippines, pero ngayon ay kilala na uli ang kumpanya bilang Tupperware Brands Philippines. Noong September 18, 2024 lumabas yung mga balita na nag-file ng bankruptcy ang Tupperware. Ayon sa mga balita ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang Tupperware brand sa US at ang ilan nitong sangay. Noong nakaraang taon pa lang ay nabahala na ang kumpanya sa kakayahan nitong magpatuloy dahil sa mahina nitong financial position, dahil na rin ito sa patuloy na pagbaba ng sales ng kumpanya noong mga nakaraang taon. Pero ano nga ba ang nangyari at humina ang benta ng Tupperware? Ayon mismo sa kumpanya ang masyadong pag-focus nila sa direct selling ang dahilan kaya di na sila nakapag-develop pa ng ibang sales channel gaya ng e-commerce. Naging kampante sila sa mga Tupperware parties kung saan eksklusibong nabibili yung mga produkto nila. Gumana naman din ng mahabang panahon hanggang sa tuluyan na tong napag-iwanan ng sumikat na yung e-commerce gaya ng online shopping. Sinubukan pa rin naman ng Tupperware na sumabay sa market at naglabas ng mga produkto nila sa mga retail stores at niyakap din ang e-commerce, pero masyado na tong huli para sa kanila. Dumami na rin ang kakumpetensya ng Tupperware gaya ng Rubbermaid, Pyrex, Lock and Lock at marami pang iba. Hindi rin nakatulong sa brand yung pagsikat ng mga disposable container na ginagamit na ng karamihan ngayon. Dito nga sa atin ay sumikat na lagayan ng mga pagkain yung mga ice cream container. Yung tipong lagi kang nabibiktima dahil kala mo may ice cream kayo sa ref pero pagbukas mo hilaw na isda o tirang ulam pala yung laman. Pero nakakalungkot pa rin makita na mabankrupt ang isang iconic na brand gaya ng Tupperware. Hindi naman agad magsasara ang kumpanya kapag nag-file ng Chapter 11 bankruptcy. Susubukan pa rin nilang ayusin at gawa ng paraan para maisalba pa ito.
At kung sakaling anong pa man ang mangyari ay hindi na mawawala sa history ang pangalan ng Tupperware, ang kumpanya na hindi lang nakaimbento ng mga plastic container kundi matagal ding naging bahagi ng mga tahanan sa maraming sulok ng mundo. Alam nyo ba,